Yung makina natin yan, wala na yan. Goodbye na yung makinang yan. So wala na, ipa-parts out na lang natin yan. Parts out na lang natin yung mga makinang yan. And ibalik natin yung magbabalik tayo ng makina ng rider dyan. At least kahit pa paano mangyayari dyan is magkakameron tayo ng makina na umaandar. Ayan, mag-service na lang natin yan, pang service. Wala na, katapusan na. Okay, so ito na si Stoker and kinuha ko na siya. Bali, ayan, kung nakikita nyo, nakasakay sa pickup, syempre sinakay ko na. Hindi naman na-andar yan eh. Hindi na-andar. Ayan o, may natulo pa nga. Ayan o. Diba? May natulo pa. Imbis na magawa, ang nangyari, pasira. Sobrang dumi na, sobrang kalawangin na. Nandito sa may basurahan halos. Anong klase naman yun? Naluma na lang, naluma dito eh. Oh, ayan, nangyari. Ayan, kung makikita nyo, walang starter yan. Binigyan ko ng starter, baliktad lang ang ikot. Di pa magawa ng paraan para maitama ang ikot. Ito open cc na ito, mas mataas to sa 500cc. Baka naman mapagana ko na dito. Eh, hindi naman yan iikot ang tatlo, ng apat. Dalawa lang ang ikot niyan, isang papagayon at saka isang papagayon. Isang clockwise at counterclockwise. Babaligtarin mo lang para umayon, yun na. Ay, hindi pa magawa ng paraan eh. Ayan, itsura niya. Oh. Tingnan nyo mabuti. Ayan o, kulukulubot dito. Ayan o. Wala na, naluma. Ito, ang gamit ko dito, yung gold chain na matigas. Yung hindi nalalagot. Ay, hindi ko alam kung bakit nagaganyan ngayon. O, ayan. Ordinaryong Sun 428. Tatanggalin ko rin yan, wala kang kwenta yan. Puputulin lang yan ni Stoker. Hindi yan tatagal. Yung mga tornilyo nito, oh, kinahoy na, nawala na. Ayos na ibinigay ko. Ngayon, imbis na magawa sa pasira. Oh, ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Oh, kalampag. Oh. Kasi kung hindi mo pa yun kukunin, unti-unti yan, masisira, lalo na masisira. Nakakadala. So, biniyahe ko na siya dito sa, nandito na ako sa may Taytay. Galing ako ng Taguig. Siguro alam nyo na kung kanino yon galing. Kanino ko siya dinadala. Ngayon, nawala na ako ng tiwala. Hinugot ko na kasi October pa lang yun. October ko pa siya dinala. Wala eh. Ganyan na nangyari. Makakayak naman nangyari dito kay Stoker. Ganun na lamang. Ano kang sakit? Ang sakit tingnan pag nagkakaganto ang motor. Unang-una, ganito kasi yan. Pina-offset ko yung sigunyal. Yung sigunyal, ako na rin ang nagpagawa. Akong gumawa. Sinasabi ko kung anong gagawin. Yung kalang, spacer, ako rin ang nagpagawa. Lahat, ako na halos lang gumawa. Sinasabi ko lang sa kanila, sila lang ang taga-buo. Yung tambutso niya, tingnan nyo yung tambutso niya. Hindi na wala nang bracket yan. Hindi ko na maintindihan kung nasaan na yung mga bracket yan. Kinapos na, hindi man lang magawa ng paraan. Nagawa ng bracket dito, nalagyan ng rod dito. Kahit bakal na kalawangin, hindi man lang magawa ng paraan. Ano pa? Bali yan sigunyal niyan. Ako na rin na nagpa-offset sa ako na rin na nagpa-offset. Bali kinalas lang nila yan, ako nagpa-offset ng sigunyal. Yung sa crankshell niyan, yung tatamaan, ako na rin ang nagpamiling. Lahat binawasan ko. Yung mismong balancer, ako din yung kung natatandaan yung balancer niyan. Okay, so ito yung nangyari sa balancer natin. So ang ginawa ko is pinahukayan ko ito ng kaunti kasi dito natama yung sa sigunyal. Masyadong tumaas siya. Ngayon, hinukayan natin ng kaunti, sakto-sakto lang kasi yan. Ayan. Tapos sa parting ito, kasi ito may build up. Ngayon nagba-build up yan, ang pwede niyang tamaan is itong parte na to. Tsaka ito.
Yan, sa balancer. Hindi kasi ito pwedeng ano, itong counterbalance na yan. Hindi yan pwedeng alisin. Kasi pag inalis mo yan, wala, ito yung nagsusupply ng langis. Hindi, nagsusupply ng tubig papunta sa radiator, palabas. Pinabawasan ko rin yung balancer niyan, kung natatandaan nyo lang. Ito dati, ito, kung natatandaan nyo, ano yan, yung kulay violet. Ngayon, kulay kalawang na parang may ipot ng manok. Tignan nyo naman ang itsura. Dito tayo sa kabila, oh. Lahat ng mga gagawin dito, sinabi ko na. Kaso wala, tinatamad yatang magawa. Dito, ang ginawa dito, dinubli yung kalang base gasket sa ilalim. Kasi mananabit daw doon. Dinaglokom na. Hindi na pinakit kasi tinatamad na sila magpakit eh. Masyadong matrabaho ang pagpapakit kaya tinamad na sila. Inilokom na lamang yun para hindi sumabit yung ano. Ngayon, nung pina-offset ko yan, clearly, pag ino-offset mo, nawawala yan sa balance. Eh wala, hindi ginagawa ng paraan. Ang gusto lang kasi nila, salpak lang ng salpak ng kung anong pwedeng isalpak dyan. Bubuin. Kung napapansin nyo, yung sprocket natin, ayan, kulang-kulang ang tornilyo. Kompleto naman nung ibinigay ko. Hindi pala, tangilid. Tangilid. Sabi ko, bawasan yan, hindi malamang binawasan. Eh, anong mangyayari dyan? Ito rin, basag-basag na. Ang dami ng pimples. Wala ng proper hygiene. Baga mangyayari dyan, basag-basag na, Kalawangin, Kinalawang na. Pang-junk na ito, pang-junk. Yan, ito yung binili nating starter. Pang Mio yan, open. Pang Mio, open CC. So, pwede yan dyan. Ngayon, ikinabit, ginawa ng paraan para mag-ari. Nung una, maiksi ito. Pinamasin shop ko ito ngayon. Pinamasin shop ko yan para mabawasan ng 4mm. At least yung size niya is magkasya. Ito na lang yung hahabulin. Yan, ito. Ngayon, nung isinalpak, wala pa rin. Sabi, baliktad daw ang ikot. Eh, pwede naman baliktad rin yung ikot. Gagawa na lang ng paraan. Eh, hindi gawin ng paraan eh, ayaw. Ayan nakadalawa akong starter. Lahat ng starter ko, walang pakinabang. Hindi nila ginawa ng paraan. Yan kita nyo naman. Stainless yan, pero full of stain. Sabagay, ang sabi nga naman ay stainless. Hindi sinabing dust proof, hindi sinabing rust proof. Ito lang sasalpak na lang yun doon, yun kung nakikita nyo. Sasalpak na lang yan dyan, hindi pa magawa ng paraan. Okay, so paalala lang po, nakaka-frustrate. Ipapablatter ko na lang sa barangay at saka sa police. Eh wala October pa yan ilang araw mong nakakaubos ng tiwala. Ganyan na lang talaga, ganun na lang talaga. Papablatter na lang natin. Parang ako pa yung nagmakaawa pa akong gawin. Ako, Diyos ko po. Yun yung gagawin yung ginawa ko. Kulang kasi tayo sa tools Ako naman kasi marunong tayong gumawa. Mekaniko rin naman ako pero hindi naman tayo kasing galing nung talagang magagaling. Kaso nga lang, sayang naman yung galing nila kung sasayangin nyo naman yung tiwala namin mga customer. Ayan katulad nyan Yan gang ayos, natulo. Yan nga ang buo. Hanep talaga. So marami na nagkikita dito. Nasa tabing kalsada lang. Ang dami nagkikita dyan sa motor na yan. Nasa tabing kalsada nakabag na. Okay, so may pagdadalhan tayo nyan. And sana tanggapin. At magawa ng paraan. Okay, let's go. Okay, so andito tayo ngayon sa may Taytay and nanggaling na tayo kay MDR. Ang sabi niya since KTM yung internals nung motor natin tapos kailangan ding i-remap ang ECU. Yun ang sabi niya kasi bago nga naman ang setup, nabago ang stroke ni Stalker. So ibig sabihin, madidelayed na yung kanyang ignition. Tapos kukulangin na rin siya sa gasolina. Kaya diretso na tayo kay Mototan para magpa-remap ulit at saka ipaayos yung makina natin. Sa kanya na ulit. Doon naman talaga tayo nagpagawa dati, noon pa man Tapat mo yung wave mo dito kahit plus 2 bayan.
Nag-starting ka, sabi na ko na, neto dito. Uy, angat mo, okay. Ang hirap pa naman. Huwag naman, yung apat na bola doon. Ang hirap pa naman testing dito. Uy, jockey bang. Jockey bang. May tagas ah. Ay, no. Ano kaya ito? Langit, kulang. Oo, may tagas. Parado nga mo eh, para din mga parts ko to. Okay, so andito tayo kay Mototan, dinala na natin dito and yan si Stalker. Tinapat na ako. Hindi na natin papaligoy-ligoyin. Tinapat na ako and kaya daw nilang paandarin. Pero gagastos tayo. And at the same time, hindi niya may gagaranti na mababalik yung power. Dapat daw hindi ko na ginalaw yun dati. Actually, totoo nga naman, nagsisisi na ako. Dapat hindi ko na lang talaga ginalaw yun dati. Hinayaan ko na lang talaga ganyan yung setup niya. And ayun. Yung makina natin yan, wala na yan. Goodbye na yung makinang yan. So wala na, ipa-parts out na lang natin yan. Parts out na lang natin yung mga makinang yan. And ibalik natin yung magbabalik tayo ng makina ng rider dyan. At least kahit pa paano mangyayari dyan is magkakameron tayo ng makina na umaandar. Yan, pang service na lang natin yan, pang service. Wala na, katapusan na. Hindi, real talk yun ha, real talk yun ha. Baka mga nagtatanong kayo na it's a prank lang, hindi, real talk na yun. Nananawa na rin ako kasi siguro gastos natin dito nasa milyon na rin, lampas. Siguro pagpahingahin na natin ito. Ang pangit lang ng pagpapahinga niya. Ang gusto ko sanang maging pahinga niya is at least kahit pa paano mailaban natin ang maganda-gandang laban bago magpahinga. Tapos naka-display yan. Pero hindi eh. So ang gawin natin is linisan lang natin yan. Ibalik natin sa stock na makina ng Raider. Mga service na lang. Balik natin yung mga legal niyan. Lahat ng pwede natin i-parts out, ipa-parts out ko na. And siguro kailangan ko nang bumili ng big bike. Big bike na lang ako. Kahit 400cc pataas. Ayaw na tayo sa racing. Sana. Meron pa tayong NS250. Yung NS250 ilalagay natin sa Pantra. Siguro yun na lang. Yun na lang yung ating magiging power band for small displacement na mga motor. And dito si Stalker, wala na. Sinira na niya ng tuluyan. Wala, ayan oh, tagas-tagas pa nga. Tinapat na ako eh. Hindi na ito maglalalakas gaya ng dati. Mabuo man, lapitin sa sirain. Hindi katulad ng dati na pwedeng pang service. And ayun, siguro yung 400cc na Raider cancelled na yun. Alright, so I think hanggang dito na lang muna. And bye bye. Si Stalker na to, last na to ni Stalker. Ito magagamit pa naman natin to siguro. Yung mga bago niyan, yung mga parts niya na mapapakinabangan. Masakit mang isipin pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Okay, bye bye.